Gumaganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Pinag-uusapan nito ng mga taong naninirahan sa San Diego. Marami ang nagulat tungkol sa balita na ito nang binata ay papatayin habang nasa daanan. Nalaman ni Hermana Bali na ang binata ay papatayin habang nasa daanan, kaya minadali niyang pinuntahan si Julie. Nabiniyang tenga ng dalaga at nakaramdam na matinding dalmahati ng puso, namutla hanggang sa tuluyan na walang namalay. Julie, gumising! Inalaya ni Hermana Bali patungo sa upuan si Julie. Pinasandal niya sa kanyang balikat at pinapayan ito. Pinamutlahan ng labis si Julie matapos marinig ang balita. May paraan ako kung makalala si Padre Camora lamang ang makakapunod sa atin. Siya ang nagpalaya sa lolo mo at siya rin ang susi ang palaya ng Diyos ng Padre. Ayoko, Hermana! Ayoko siyang makausap. Kinabukasan ay pumunta sila sa kawani para humingi ng tulong. Tanungin natin ang kawali, baka may paraan siya kung makalaya ng Diyos. Ayan na pala yung kawani. Hermana Bali, wala akong magawa upang mapalayas na sila. Baka si Jose na makatulong sa inyo. Wala akong may tutulong sa inyo. Ngunit ang makakatulong lamang sa inyo si Padre Camora lamang. Ngunit ayaw magtungo ni Julie sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi ay si Padre Camora. Huwag kang matakot sa mga. Hindi ba pa yung tandang national ko na dapat lamang itungo ang dalaga sa kumbento upang magulat kung anong nangyayari sa kanila? Siya, bumalik na lang tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio at sabihin nagtangtang tumakas. Kapag patay na isa ka magsisi. Pikit matang pumasok si Julie sa pintuan kasunod ang matanda. Pagkasapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari sa hapon na iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa lupa at namatay. Kasunod noon ay isang matanda lumabas at sumigaw parang baliw. Nagtungo ang mataas na kawani sa opisina ng Kapitan General para pag-usapan ang kaso ni Basilio. Ako ito si Matas Kakawan. Meron ako punta sa probinsya. Maaari ka pumasok. Kailangan namin may iwang isa sa kanila. Ayon kay Padre Ari, mamaiwan na palitan na si Basilio at huwag mag-alala dahil naging alitin ito ng Kapitan Tiago. Nilat nag-aaral ko ngayon. Yan ang matitip. Palagay ko po yung binatang yan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti sa ganyan. Lalong magiging inam na yung mga tumatama. Kailangan mo masaktan ng sakos na ganyan. Ngunit hindi na natatakot niyang pamahalan sa pananagutan. Bakit naman natatakot? Na pumarito kayo sa pinakakuha natin ang buhay at kalayaan ng mga mamamayan. Alam ba niyo wala na alis sa mga Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Dahil sa pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa mga anak sa lalawigan.
Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit, kasama na dito sina Pescon, Tadio at Juan Nito Palaez na di rin nakapasa. Si Macaraeg ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapan at sa lakas ng kanyang salapi, nakakuha ng passport at nagmamadaling sumakay sa pabor na patungo sa Europa. Samantala'y gumaling na si Simon na nabalita ang magdaraos ng isang malaking piyesta bilang pasasalamat sa kanyang May itang kayo malaki sa bayang iyon. Mangyari po, ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Marahil, ngunit ako walang bahay. Binilisan na ninyo ang bahay at kapitang Tiago. Mahuli lamang kasi ng palaos na yung bayad ng napag-uwi. Si Palaez at Isagani ay magkakaiba silang dalawa. Si Juanito ay matalino, mayaman, at may dugong Kastila. Samantalang si Isagani, probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng mga linta at mula sa di kilalang angkan. Alam niyo ba, ikapasal na ang anak ni Don Timoteo Palaez na si Juanito Palaez kay Paulita. Sino ba hindi nakapalo sa Pilipinas? Halos talaga ng taga-Maynila ang gusto sa kasal. Gusto ko rin pumunta, ngunit hindi pa Dalawang araw bago umalis ang general, naging alangas-ngas ang balitang ni si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na briyante at magsasabog ng mga piryas sa karangalan ng anak ng kososyo. Hinahanap ni Isa ang kanyang asawa dahil meron siyang sasabihin. Ano ang kailangan mo, mahal ko? Asawa ko, iyon ko sa isa Ibigan natin si Don Timoteo Palaez. Alam ko, asawa ko, nakabili na ako ng mga yara. Mahal ko, Paulita. Binibining Juanita, hinahanap ka ng iyong ama. Dumating din ang araw ng pinanabikan ng lahat. Ipinagbili ni Simon sa kanyang utusan na kung may dumating na binata na nangangalang Basilio, patuluyin agad. Wala na ako makinig sa inyong balak. Ngunit ako tumanggi. Nagkamali ako at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. Kaya lamang ako nakalaya ng dahil sa inyo. Kaya makatwiran, kaya ako'y naperito upang humingi ng sandata at pasiklabi ng Mexican. Isinama ni Simon si Basilio sa kanyang laboratorio at ipinalabas ang isang lamparang di karaniwan ang pagkagagawa. Pagkatapos, maingat na inalabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang isang formulang nakasulat sa labas. Pedro, General, di na mati. Tama. Gusto dito ay magsigit para ito ay may luwang na tipo ng mga tuod na dito. Mga samahan at mga pangakit. Yan ang ulit sundata ng mga mahina. Lakas sa lakas. Dahas, daman sa dahas. Nagtabilya ako na alam. Ngunit, napawi na yun. Sa pagdating ng lahat na yun. Kung magitan ito, ang mga maninil ay lalong mapamahal. Ang mga manarahas ay yaong galing na tabi sa likod ng Diyos. At sa malaan, ay mga dulo lahat. Yung gabi
ay magkaroon ng isang malaking siging at ang parang ito ay ilagay sa gitna. Abot ang liwanag na parang ito ang buong gapo. Ngunit pagkaroon ng 20 minuto, ilam lamang liwanag. Sabog ng katulad ito. At sa sabog ng granada, sabay ito kung sabog na sinig kainan. Pagkat linagyan ng sabong-sabong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Ito ay gagawin. At sa sabog ng dinamita, ilabas kayo ng kinasundo ko. Puntahin mo sila sa bahay ni Kuruga at mamayang alas 10 ng gabi. Magkita-kita tayo sa simbahan ng San Agustin.